Praise the Lord! Isang napakagandang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na wala iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa mapagpalang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastora Cynthia, Pastor Joel at sa lahat ng ating mga kapwa, mga pastor at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoon, sa mga makigiting at matatapat na lingkod ng Diyos na ating kasama ngayong umaga, sa bawat sulok ng bawat iba't ibang bansa, sumaatin po ang pagpapala po ng ating Panginoon. Praise the Lord! Ating bubuksan po ang salita ng ating Panginoon. 2 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished." Kung gayon, alam ng Panginoon kung paano iligtas ang mga taong makadiyos mula sa mga pagsubok at kung paano parusahan ang mga taong hindi makadiyos sa araw ng paghuhukom. Psalms chapter 4 verse 3, ang sabi naman po ng salita ng Panginoon, "But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him." Pero alamin ninyo na hinihiwalay ni Yahweh ang mga makadiyos para sa kanyang sarili. Didinig si Yahweh kapag tumatawag ako sa kanya. Purihin ang pangalan ng ating dakilang Diyos at tunay po na makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen? So umagang ito, dalhin ko kasi salita ng Diyos, the godly man, o yung tinatawag na mga taong makadiyos. Tama po yung ating narinig sapagkat ang sabi po ng Panginoon, kung gayon alam ng Panginoon kung paano iligtas ang mga taong makadiyos mula sa mga pagsubok at kung paano parurusahan ang mga taong hindi makadiyos sa araw ng paghuhukom. Tama po yung ating narinig sapagkat ang salitang man ay generalized po na tumutukoy po sa lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon na mga tao. Amen. Na kung saan sabi nga ng Genesis chapter 1 verse 27 na ang sabi daw mapid at likhain natin ang tao ayon sa ating wangis at nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Kaya ibig sabihin mapid ang salitang man ay pangkahalatan, lalaki ka man o babae. Ito ay tumutukoy po sa mga tao na kung saan ay makadiyos. Amen. Na kung saan ay naglilingkod po sa ating Panginoon. Tama po yung ating pagkabasa sapagkat ang sabi ng Panginoon, inililigtas ng Diyos ang mga taong makadiyos. Paano nga ba natin malalaman na isang tao po ay makadiyos? Madalas po na sinasabi po ng mga tao, kapag ang isang tao po ay madalas na pumupunta sa bahay-sambahan, ang taong ito ay makadiyos. Ang iba naman po ay nagsasabi kapag ang tao po ay nananalangin, lagi may dala ng Biblia, at lagi po siya mapay na kung saan ay kasama ng mga kapatiran, ang tawag po dito ay makadiyos. Amen. Sa ating buhay kapatid ay tingnan po natin ang tunay na kalagayan ng isang taong makadiyos. Sabi nga kapatid, bilang mananampalataya, amen, kung tayo po ay makadiyos, dapat po nakasentro ang ating isip, nakasentro ang ating puso at lahat ng ating pagkatao ay nakasentro po sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran. Marami po kasi na darating ang panahon at tatawag Panginoon, Panginoon, pero sabi ng Panginoon ay hindi niya sila nakikilala. Kaya nga, sa isang mananampalataya, siguraduhin po natin na tayo po ay makadiyos, na kung saan ito po ang nais ng Diyos na maganap sa ating mga buhay, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon, yaong mga hindi makadiyos ay parurusahan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga kapatid ay ililigtas ng Panginoon ang taong makadiyos. Naalala niyo kapatid yung isang centurion doon sa Book of Acts na ang pangalan po niya ay si Cornelius. Amen.
Sa ating buhay, mga kapatid, lagi natin tandaan, ang tao makadiyos ay hindi kinakalimutan ng Diyos, bagkus ay gagawan ng pamaraan niya ito upang ito ay maabot at upang maisakatuparan ang dakilang kaligtasan na nagmumula sa ating Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, there was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of the band called the Italian band, a devout man and one that feared God with all his house, which gave much alms to the people and prayed to God always. Take note mga kapatid, ang sabi dito sa Tagalog, sa verse 2, siya ay isang makadiyos na sumasamba sa Diyos kasama ang lahat ng kanyang sambayanan. Siya ay nagbibigay ng malaking halaga ng salapi sa mga Hudyo at palaging nananalangin sa Diyos. Ibig sabihin ko pa bilang isang mananampalataya pala. Amen. Kung ikaw po ay makadiyos na tao na kung saan ay pinalaki ng ating mga magulang, hindi tayo kinakalimutan ng ating Panginoon, bagkus gagawa ng paraan ang ating Panginoon upang ang ating pagiging makadiyos ay magkaroon ng katuparan. Alam po natin, ang buhay po ni Cornelius na kung saan ay naniniwala siya sa Panginoon, siya may takot sa Panginoon, siya po'y nananalangin at namumuhay na may kabanalan, pero kulang po yung tinatawag na kaligtasan na kung saan ay dapat po na maganap sa kanyang buhay. Hindi sapat na ikaw ay may takot lang sa Panginoon, hindi sapat na ikaw ay sumasamba lang sa Panginoon, kundi dapat po ay maunawa natin yung tamang relasyon natin sa ating dakilang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Ibig sabihin ko ba napakahalaga po sa buhay po na isang mananampalataya. Kung ikaw po'y tunay na makadiyos, dapat ang iyong relasyon sa Panginoon ay lalong dapat malalim at lagi pong may katapatan kapatid. Kaya sabi mga kapatid, sa buhay po natin, amen, ang isang makadiyos na tao mga kapatid ay yung kanyang pagtitiwala. Sabi nga mga kapatid ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 7, ang sabi po ng salita ng Panginoon, magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso at huwag umasa sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong ginagawa ay kilalanin siya at gagawin niya matuwid ang iyong mga landas. Huwag maging marunong sa iyong sariling mga mata, matakot kay Yahweh at talikuran ang kasamaan. Sa ating buhay mga kapatid, marami nagkiklaim na sila po ay taong makadiyos, na kung saan ay hindi mo makita yung kanilang pamuhay, hindi mo makita sa kanila yung tamang pagsunod sa bawat salita po ng ating Panginoon. Ang isang tao makadiyos, mga kapatid, dapat laging nakasentro ang kanyang puso, laging nakasentro ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon, at hindi dapat siyang manangan sa kanyang sariling karunungan, kaalaman at kalakasan, kapatid. Ay dapat po niya, amen, kilalanin palagi ang ating Panginoon at mamuhay siyang matuwid sa harapan po ng ating Panginoon. Marami kasi nagkiklaim na kung saan ay makadiyos, pero yung kanilang buhay po ay walang pagbabago. Maraming nagkiklaim na sila ay makadiyos, pero marami po silang inaagrabyadong tao, kapatid. Sa isang tunay na mananampalataya, kapatid, ay sabi nga ng Panginoon, huwag tayong maging marunong sa sarili nating mga mata, matakot tayo sa ating dakilang Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, manatili po yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon at lagi tayong humawak, amen, na kung saan ang Diyos ay kaya po niyang gawin ang lahat ng mga bagay, amen. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, amen, ang isang taong makadiyos ay dapat po, amen, na maging maingat. Kasi po sa buhay po natin, kapatid, ngayon, grabe ang sa ating sitwasyon, ang ating panahon. Sabi nga ng Biblia, ang mga tao na matutuwid ay lalong magpapakatuwid at ang mga liko ay lalong magpapakaliko. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, sabi nga ni Pablo ay ganito, 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12, but thou, O man of God, flee this thing and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Sabi nga sa Tagalog, ngunit ikaw
na lingkod ng Diyos ay layuan mo ang mga bagay na ito. Nagpauna po nagsalita si Pablo na sabi po niya ay ganito, for the love of money is the root of all evil. Na kung saan ang lahat ng mga mananampalataya ay nawawala dahil po sa salitang salapi. Maging ang ating Panginoon ay nagpaalala sa mga disciple na kung saan ay nakita po ng Panginoon ang kalagayan po ng isang tao na kung saan naghahangad ng eternal life. Amen. Pero hindi niya kayang ibigay yung hinihingi po ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, amen, makamtan mo man ang lahat ng yaman sa mundong ito kung mawawala naman ang iyong kaluluwa sa harapan po ng ating Panginoon. Amen. At tunay po makapit sa ating buhay. Amen. Masasabi nga natin, pera po ay mahalaga sa mundong ito, makapit, sapagkat bawat galaw natin, bawat kilos natin, bawat lugar na ating pupuntahan, kailangan po natin ng finances, makapit. Pero wag nawang mangyari sa ating mga buhay na ipagpalit po natin ang Panginoon dahil lang po sa mamon. Sapagkat sabi ng Panginoon, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon na sasambahin mo ang isa at ang isa ay hindi makapit. Sa ating buhay, mahalaga po, amen, na maunawa natin. At sabi nga ni Pablo, ay layuan mo ang mga bagay na ito, sikapin mo ang katuwiran, pagiging makadiyos, katapatan, pag-ibig, pagtitiis at kahinahunan. Bilang isang tao na makadiyos, amen, dapat ay sinisikap natin hanapin ang katwiran ng ating Panginoon at ang katwiran po ng Panginoon, itong kaharian niya na kung saan ay dapat po nating unahin. Lagi nating i-prioritize ang ating Panginoon sa bawat kilos na dumarating at ating ginagawa na pinagpaplanuhan sa harapan po ng ating Panginoon. Kinakailangan tayo po ay maging matapat. Amen. Sapagat marami na po ngayon na kung saan ay nawawala ang katapatan po sa paglilingkod sa Panginoon at ang pag-ibig ay dapat mamayani na kung saan ay pairalin po natin ang pagmamahalan sa ating mga kapwa mananampalataya. Hindi lang sa kapwa mananampalataya, kundi sa bawat tao na ating nakakasalamuha. Extend natin ang ating mga kamay, pakita natin yung ating pag-ibig sa kanila na kung saan sila po ay madalas sa gawain po ng ating Panginoon. Kailangan po talaga natin ang pagtitiis dahil kung may pag-ibig ka sa Panginoon, kinakailangan mong magtiis. At sa ating pagtitiis, sabi nga ng Panginoon, ang makapagtiis hanggang sa wakas, yaon lamang ang maliligtas. Amen? Dapat sa isang tao makadiyos, mahinahon. Wala pong makadiyos na kung saan ay naghahamon palagi ng away. Amen? Ang isang tunay na Kristiyano na mananampalataya na makadiyos ay dapat pong mahinahon. Kaya sabi pa ni Pablo ay ganito, fight a good fight of faith. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan kung saan ka tinawag. Tungkol dito na nagpapatotoo ka sa harap ng maraming mga saksi kung ano ang mabuti. Isang mabuting bagay po ang maglingkod sa Panginoon. Isang mabuting bagay na kung saan ay tayo po ay gumagawa sa kalooban po ng ating dakilang Panginoon. Kaya bilang isang mananampalataya, amen, katulad po ni Cornelius, kinakailangan tayo po ay matuto palagi sa pananalangin. Walang Kristiyano na hindi marunong manalangin, amen? Sapagkat dapat po na pairalin po natin na huwag tayo magsawa sa ating pananalangin. Kaya sa tao makadiyos, amen, sabi nga ng Panginoon, maging mapagmatiyag at maging matatag sa pananampalataya. Kumilos ng gaya ng mga lalaki, maging malakas. Amen. Sa ating buhay, hindi po sinabi ni Pablo na tayo po'y maging duwag. Ang sabi po ni Pablo, tayo po'y maging lalaki. Tayo po ay magpakalalaki. Na kung saan ay ating ipaglaban ang ating pananampalataya. Higit sa lahat, ang sabi po ni Pablo, ang lahat ng inyong ginagawa ay gawin sa pag-ibig. Let all your things be done with charity. Sa ating buhay, kapatid, kaya tayo po'y nabubuhay sa mundo ito. Kaya tayo, kapatid, ay nananatili sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil alam po natin, kapatid, na kung saan napakabuti po ng ating dakilang Panginoon. At mahal ng Diyos at malapit ang Panginoon sa mga taong
makadiyos na kung saan walang ibang sinasamba kundi ang ating Panginoon. Ang isang tao makadiyos, amen, bagamat hinahamak ang kanyang buhay, siya po'y nananatili na pinangahawakan niya yung kanyang pananampalataya. Kaya nga sabi po ni Pablo, amen, let no man despise the youth, but be thou an example of the believers in words, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Amen. Ito ay mahalagang paalala po ni Pablo kay Timothy na kung saan ay kanyang anak sa pananampalataya. Na alam ni Pablo, may darating ang time na kung saan marami po na kung saan ay mag-uusig, maraming darating na mga pananampalataya. Pero sabi po ni Pablo kapatid doon kay Pablo kapatid, na kung saan sa pamagitan po ni Pablo para kay Timothy, ay huwag niyang sayangin ang panahon ng kanyang kabataan, amen, na kung saan sa kanyang pananampalataya, manatili yung mga pananalita na maayos, yung kanyang pag-uugali ay maayos. Kaya sa isang iglesia, dapat kung tayo po ay tinitingnan ng mga tao, ipakita po natin yung tunay na mga makadiyos na mananampalataya na kung saan hindi makitaan ng maling pag-uugali. Kung meron man maling ugali sa loob ng church, amen, baguhin natin. Sapagkat hindi po yan maganda, sapagkat iyan po ang laging tinitingnan po ng sangkatauhan. Kaya nga sabi ni Pablo, hanggang sa ako'y dumating, manatili ka sa pagbabasa. Kailan ba darating ang Panginoon? Wala nakakapagsabi, amen, sapagkat darating ang Panginoon na sa panahon na hindi po natin inaasahan. Kaya mahalaga po sa atin na basahin po natin palagi, pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon, sapagkat lahat ng mga propesiya sa banal na kasulatan ay atin nang nakikita na nangyayari, at ang tanging payo po ng ating Panginoon, tayo po ay magsipanatili. At sa panahon na tayo po ay nagbabasa, sa panahon na tayo po ay tinatanong ng mga tao makapit, tayo po ay matutong magpaliwanag. Hindi tayo matututong magpaliwanag kung hindi tayo marunong magbasa ng salita ng ating Panginoon. At higit sa lahat, amen, sa pagbabasa ng Biblia, samahan po natin ang ating panalangin at the same time, hilingin po natin yung guide ng ating Panginoon upang maturuan po natin ang bawat mga tao na kung saan ay nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, ang makadiyos na tao, mapayid, ang kanyang kalakasan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa panahon ng kanyang kahinaan, ang Diyos ang nagsisilbing kanyang kalakasan. Amen. Kaya sabi po ng ating Panginoon, Psalms 84 verse 5, pinagpala mo sila na nakatira sa inyong tahanan, patuloy ka nilang pinupuri, Sela. Sa ating buhay, makapait, pag ating narinig at ating nabasa ang salitang Sela, ibig sabihin nito, makapait, ay i-meditate po natin yung scripture na ating binasa na kung saan pagbulay-bulayan po natin. Ibig sabihin, makapait, pinagpapala po ng Panginoon yung mga tao na kung saan ay nananatili sa iglesia ng ating Panginoon, na kung saan ay patuloy na pinagpupuri ang ating Panginoon. Kaya sabi po ni David, pinagpala ang tao na ang lakas ay nasa iyo, na ang puso ay mga daanan papunta sa Sion, sa pagdaan sa lambak na pag-iyak na nakahanap sila ng bukal ng tubig para inumin. Ang mga maagang ulan ay tinatakpan ito ng maraming tubig. Sa ating buhay, kapatid, mapalad tayo sapagkat ang ating kalakasan walang iba kundi ang ating Panginoon. Sa panahon na tayo po'y may problema, amen, kung ikay tunay na makadiyos na tao, kapatid, lagi natin tandaan, amen, hindi po nakakalimot ang ating Panginoon. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, amen, patuloy lang tayo. Sa taong makadiyos, nandyan ang kanyang takot sa Diyos, nandyan yung kanyang pagsamba sa dakilang pangalan ng ating Panginoon, na kung saan ay hindi niya sasayangin ang pagkakataon na kung saan siya'y iniligtas ng ating Panginoon, at sa panahon na siya'y tatawag sa Diyos, amen,
ang Panginoon po ay palaging tutugon. Kaya sa buhay ko bilang isang pastor na kung saan ay nakakilala sa Panginoon, isa lang ang pinanghawakan ko, kapatid, sa lahat ng panahon na ako po'y nangangailangan. Amen. Hindi po nag-aatubili na ang Panginoon ay tumugon sa lahat ng aking mga dalangin, sapagkat sabi po ng salita ng Panginoon at madalas po nating natutungayan, sabi po ng Panginoon ay ganito, kapatid, pinagpala ng Diyos ang mga tao na kung saan ay makadiyos at the same time, kapatid, sumusunod sa kanyang tagubilin. Kaya isang tao makadiyos, amen, nandiyan ang kanyang pananampalataya sa Panginoon na tanging siya lang ang ating pinaglilingkuran. Na sa anumang kaparaanan, kapatid, tanging Diyos lang ang kanyang kasagutan. At higit sa lahat, kapatid, lahat ng kanyang ginagawa, amen, ginagawa niya ito hindi para sa kanyang sarili, kundi para bigyan ng kapurihan ang ating Panginoon. Ang tunay na makadiyos na tao, amen, lagi po niyang pinagbubulay-bulayan ang salita ng Panginoon. Hindi lang pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos, kundi kanyang ini-apply sa kanyang buhay ang salita ng Panginoon upang ganapin ang tunay na pagbabago na kung saan ay kinakailangan maganap sa buhay po na isang mananampalataya. At hindi niya po sasayangin ang bawat pagkakataon. Mananatili sa isang tao makadiyos ang pagkatakot sa Panginoon, yung kasabikan palagi sa salita ng Diyos, kasabikan na laging makausap ang Panginoon sa panalangin, at isang kagalakan sa Kanya, masunod ang kalooban ng ating Panginoon sa Kanyang buhay. Ang bawat salita ng Diyos ay may apply niya na kung saan makita ang tunay na pagbabago na isang huwarang tao na kung saan ay tao ng Diyos na walang kapintasan. Salamat po at pagpalain po tayo ng ating dakilang Panginoon. Sumating lahat ang biyaya po ng ating dakilang Diyos.